Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Colonel Luciano, kindly give the troops tickets pahinga. Secretary Voltaire Guzmin, Commodore Raul Obando, Secretary Rene Almendras, Secretary Sunny Coloma, Secretary Ronald Llamas, Chairman Francis Tolentino, Major General Jose Angel Honrado, Lieutenant General Alan Luga, and the Major Service Commanders present, Police Director General Alan Purisima, Ate Bolsi, and of course Ate Pinky, men, women, and civilian employees of the Presidential Security Group, awardees of the Presidential Security Group, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, magandang hapon po sa inyo lahat. 28 years na po pala ang dumaan. Parang kahapon lamang, maitim pa po ang buhok ng ating kalihim ng Tanggulang Pambansa. At ako naman po ay marami pang buhok. At si General Honrado po ay kapitan na makisig pa at hindi ika-ika dahil sa uric acid. 28 taon na po nakalipas. At gano'n nga po, talaga ang daming alaala pong ating nababalikan sa araw na to. Ang dati pong nandito sa kampo na ay ang Presidential Security Command. Isang pagkalaki-laking puwersa na ang tanda ko po ay nabibilang mula 15,000 hanggang 20,000. Pinalitan ito ng Presidential Security Group na nasa 1,000 hanggang 2,000 lamang po. Ang tanong nga po, ano ba ang pinagkaiba ng PSC noon at sa PSG ngayon? At bakit mahalaga ang pagpapalit na ito? Malamang naalala pa ng iba ang dinatnan nating sitwasyon dito. Para bang dinaanang ng malakas na bagyo ang kampo, sinamahan pa ng lindol at ng ipo-ipo at tila meron pang bulkan na sumabog. Mga jalousies, doorknobs, para naglaho. Pati nga po ang banyo ng ating group commander ay pinagtatakahan bakit parating binabaha. Kaya pala pinagbababaha, ang ifilinas pala doon semento para mabara nung dating may nakatira doon. Ang isa pang di ko po makakalimutan tanda doon, may nakahukay at aking natanong, anong hinukay dyan? Ang hinukay raw po ay isang puno. At nung hinuhukay yung puno, tinanong yung naguhukay, anong gagawin mo dyan sa punong yan? Ang sagot po, ako nagtanim nito, iuwi ko na. Totoo po yan. Ang punto ko lang po, yung dating namuno sa bansa na naging Pangulo mula 1964 hanggang 1986, nandito siya ng halos 22 taon, parang isang henerasyon na. At ano po ba ang klaseng kultura ang kanyang naitaguyod? Kung pati ba naman mga simpleng kakamitan ay pinagkakainteresan pa. Dito pa lang po, malinaw na ang pagkakaiba. Sila para sa sarili, tayo po para sa kapwa. Nitong mga nakaraang taong, talaga nga naman pambirang pagsubok ang mga hinarap. Hindi lang sunod-sunod, sabi nga ng isang kapatid ko na tila mas magaling pa sa akin sa pagsalita ng sariling wika, ang problema mo ay hindi sunod-sunod. Ang problema mo ay patong-patong. Patong-patong na trahedyan tumambad sa atin dahil sa mga nagdaang sakuna. At di ba, pinupuntahan natin ang mga liblib na lugar at tumutungo tayo sa totoong kondisyon ng ating mga kababayan. Kaya malungkot, kaya masaya, kahit paminsan, di ko maiwasang bigyan kayo ng sakit ng ulo, lalo na ang inyong group commander. Sa mga pagkakataong ito, kadamay ko ang PSG sa lahat ng oras na tayo naglilingkod sa taong bayan. Wala tayong pinipiling lugar, malayo man o malapit, tahimik man o mapanganib. Wala tayong pinipiling oras ng kainan o tulugan. At kadalasan nga po, memorize ang naihain natin. Kung nasaan ang pangangailangan ng ating mga boss, naroon tayo at magkakasamang naglilingkod. Sa 3 taon, 8 buwan at 7 araw nating magkakatuwang sa tuwid na daan, ni minsan, hindi ko naramdamang nag-iisa ako. Alam kong nandiyan kayo palagi at dahil sa dedikasyon ninyo sa serbisyo, buo ang loob kong magampanan ang aking tungkulin na siguruhin ang kaligtasan at kapakanan ng ating mga mamamayan. Alam kong marami sa inyo ay nakikita rin ang mga nakikita ko. Mga bagay na napakahirap saksiyan. Sa pagharap ng mata sa mga pinakamasalimuot na problema ng lipunan, alam kong nararamdaman din ninyo ang nararamdaman ko. Alam kong sumasagi din sa isip ninyo na kung maaari lang,
Ako na mismo ang maghalukay ng putik para mabawi ang katawan ng mga nasalantan nating kababayan. Ako na mismo ang magpapako ng bubong para sa kanilang mga nawalan na tirahan. Ako na mismo ang aakay sa kapwa Pilipino na may matitinding pagsubok na pinagdadaanan. Talagang hindi biro ang trabaho ng inyong hanay. Sa kahit anumang pagkakataon, kahit gaano man kahirap, ay kailangan ninyong tumutok sa sinumpa ninyong tungkulin sa taong bayan. Ang bantayan, hindi lamang seguridad ko at ng aking pamilya, kundi maging ang buong institusyon na ating pinaglilingkuran. Baka mayroon pong nagtatanong, bakit ba natin kailangan gawin ito? Di po ba? Kung ubod tayo ng yaman na bansa, di puro ginhawa na lang ang ating pagsasaluhan. Pero alam naman natin, maraming problema ang bayan. At di ba napakalaking diferensya na agad kung ang itinuturing na ama ng bayan ay nakatutok sa pangangailangan ng kanyang mga anak, ang taong bayan. Malamang, naalala pa ninyo yung kwento ko nung tungkol sa nakaraang presidential campaign, kung saan may isang hindi na masyadong batang alin na nagsabi sa akin, Noy, mag-iingat ka, ang bibigat na mga bubuguin mo. Malinaw naman po. Ngayon, hinaharap ko ang atas na ito ng buong puso. Dahil kahit pa nasa iba ang limpak-limpak na pera at makakuntsaba, nariyan kayo, karamay ko kayo. Kung dati, ilan lang kaming humaharap sa mga panganib na ito, ngayon kasama ko kayo, kabilang pa ang 70% o di bababa sa 70% ng populasyon ng bansa. Kasama na ang iba na hindi po nagtiwala sa atin ng eleksyon pero ngayon kakampi na. Ngayon pa ba ako paghihinaan ng loob? Tiwala tayo na sa tulong ng Diyos ay laging mangingibabaw ang tama. At ito man ang itinadhanang estado ng bansa ngayon, batid nating ito rin ang pagkakataon nating makapaghatid ng positibo at permanenteng pagbabago sa bansa. Ito ang pag-asa at tsansa nating hindi na ipamana pa sa susunod na salinlahi ang mga dinatnan nating problema. Mula po noon, alam kong mulat na kayo sa inyong tungkulin. Sa alinmang biyahe habang naglilibot sa kalakang bansa at maging sa pagbisita sa ibang panig ng mundo, di po ba't isa kayo sa mga unang dumarating at huling umaalis sa ating pupuntahan? Marami sa inyo ang nasa likod lang ng entablado at ang ilan, kailanman ay hindi makikita sa litrato. Pero sadya nga po talaga. May mga bagay na mahalaga kahit hindi nakikita. Ngayong nagtitipon tayo para sa ika-28 anibersaryo ng PSG, ako na mismo ang maghahayag sa ngalan ng sambayan ng Pilipino, kinikilala at magtataas ng pangalan ng inyong hanay dahil sa wagas at di matatawaran ninyong serbisyo sa akin, sa kapwa at sa ating pamandila. Saludo ko sa bawat isa sa inyo. Mula sa frontline hanggang sa pinakahulihang hilera ng serbisyong atid ng inyong hanay, na isasalamin ang bagong mukha ng PSG. Tapat, profesional at walang kapaguran sa dedikasyong maglingkod. Hindi na nga ito nakakabigla dahil ang makatangian ding ito mismo ang pinapamalas ng inyong bagong pinuno. Kaya naman, kay Commodore Raul Ubando, maraming salamat sa iyong tahimik ngunit epektibong liderato sa PSG. Tiwala akong may papagpatuloy mo ang pag-aangat ng bandera ng hanay na ito sa mga darating pang taon. Alam naman po nyo, nung dumating ang problema sa Zamboanga, buti na lang po, matagal na po sa pwesto si Commodore Ubando, umabot na husan 2 linggo bilang group commander bago binigyan ng pagsusubok na yon. Sa bawat kasapi naman ng PSG, kilala naman ninyo ako. Trato ko sa inyo, rito hindi kayo mga tauhan ko, kundi kasamahan. Isang pamilya na karamay ko sa hirap at sa ginawa, kahit kadalasan ay tila puro sa hirap lang tayo nagsasalo. Ngayon, bilang ama ng bayan, kung mayroon kayong suliranin, dapat malaya kayong sumangguni sa akin. At doon, inatasan natin ang ating pong buting group commander, 10 ng ating mga opisyal, pati na ang ating mga non-commissioned officers, na dapat tugunan ang inyong mga pangangailangan at sa abot ng ating kakayahan ay matulungan kailangan. Tama lang naman na kayong mga nagmamalasakit sa bayan ay siya namang handugan ng pagmamalasakit ng bayan. Mula ngayon, may 2 taon, 3 buwan at 24 na araw pa tayong magsasama-sama sa opisyal na tungkulin. Baka sa panahong iyon, mas marami na tayong pagsasaluhang ginhawa.
Subalit ngayon, tiyak ko, marami pa tayong pagdadaanan, mga hamon na susubok sa ating katatagan o mga tagumpay na sama-samang magsusulong ng kaunlaran sa ating bayan. Sa bawat sandaling ito, kasama ko pa rin kayo. Hinihimo ko kayong higit pang igihin ang inyong trabaho habang kapit-bisig nating isinusulong ang permanenteng pagbabago sa bansa. Kapag dumating na sa punto na magre-retiro na kayo, sana naman maalala kayo ng sambayanan at sabihin sa inyong isang matinding salamat. At kung sakasakaling makaligtaan nila, lalo na susunod sa salinlahi, ako na mismo ang magsasabi sa inyo ngayon pa lang, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa ika-30 ng Hunyo 2016 sa pagbaba ko sa pwesto bilang Pangulo, buong loob ko na nariyan pa rin kayo sa aking tabi. Kasama ko kayong titindig at taas noong lilingon sa bansa at sasabihing ibang-iba na ang Pilipinas ngayon kaysa sa ating dinatnan. Nakakamitan natin ang ating mga pangarap at tinatamasa na ng Pilipino ang inaasam nating malawakang pagbabago. Maraming salamat po. Maligayang anibersaryo sa inyong lahat.